Hello guys, so welcome back to our channel. So today what I'm gonna show you guys is a turntable with wooden speakers. So I already took it out of the box. It came in white. This is one of the speakers. And also, alright, this is the setup. So I connected the left and right speakers, a vinyl here, and then we turn this knob for the speaker. There you go, super easy to use. That's for the small record. These are so you say you lost. Turning upside down. Hold me tight and whisper. It also has auxiliary. You can plug in a CD player or something, another audio device in auxiliary. And it has a headphone jack. There is phono. Over here is Bluetooth. Turn Bluetooth on your phone. Just tap BLTD. Tap that. So this works really good. Comes with a user manual and this cable. So if you guys are looking for a turntable, I will link this in the description box below so you can check it out. Hello guys! So ngayon nagluto ulit tayo ng yung gulay ni na mother, salmon naman, na may kamatis. Ayan, yung galing sa garden. Diba ito yung ano natin, na harvest natin kahapon. Ang bilis mahinog ng mga green na. So ito yung tira. Bigyan ko ng maraming kamatis yung salmon. Ito yung mga green. Ang bilis nilang mahinog guys. So lulutuin na natin ngayon. Mamaya ito yung green sa hinog. Tingnan nyo oh. Overnight nahihinog na, lalambot na yan. So marami pa namang mga green. Dapat talaga yung maluto. Ayan. So yan yung ating lulutuin mamaya. Lagyan ko ng, tinadtad ko na yung repolyo. Bagay dito sa salmon ang repolyo guys. Ay parang nakulo-kulo na, lagay na natin. Hugas muna tayong kamay. Alright. So, damihan natin. Masarap tong repolyo. Paborito ko rin gulay itong repolyo. Lalo na sa ganyang, ano ba to? Sinigang nilaga. Anything na may sabaw. Ayan. Oh, sarap. Ang bango-bango. Tapos may bawang niya, maraming bawang. Tapos salt and pepper. Tapos pag humupaya, madali yung ano eh. Yung bumaba. Gusto kasi nila masabaw. Kaya laging may sabaw. Hindi pwedeng yung tuyo na ano. Ayan. Okay. And ayaw din ni mother ng masyadong marami. Yung tama lang yung ano. Gusto niya ngayon mas maliit pa dito sa lalagyan na to eh. Ayan. Siya na lang muna and then ating i-deliver doon.
So, ngayon, aalisa na kami. Kasi nga, si Kuya gusto niya pumunta sa city. Kaya lang, may ubo. Inuubo siya. And, sip-on. Ubo, sip-on. Runny nose. Ganun. So, nilagyan ko ulit ng sibuyas. Kasi pansin ko, pag nilalagyan ko ng sibuyas sa talampakan, umiigi yung pakiramdam. Yung kakatulog magdamag. Kukunin ko mamaya, harvestin ko mamaya yung kalabasa. Dahil, baka lumamig na naman, mag-freeze yun. Tapos, magiging malata. So, baka maggulay natin next time. Ayan, guys. Gusto pa naman ni Kuya yung may gulay na gano'n. Yan, pick up na ni Mother. Oh, mainit. Medyo lumamig-lamig. Pick up na yung ating gulay. So, tapos na ang aking, yung aking luto. Tapos sila na yung nagluluto sa umaga ng oatmeal. Ay, nakalimutan ko pala, may bagong dating na oatmeal. Ito guys, yung in-order para sa kanila. Ito yung in-order. So, binubuksan ko na. Diba meron guys sa inyong parang nagko-comment. Bakit daw binubuksan ko yung pasalubong. Lahat guys nang dumarating dito binubuksan. Hindi naman lahat. Pag yung parang just to make sure na tama yung order ng, kasi in-order yun ng kapatid ko. So, pati yung package, yung balikbayan box. Ganun talaga, ganun yung dynamics namin dito sa bahay. And, binubuksan na talaga. Ganun talaga. Ganun kami. Ganun kami. And si Mother dito sa bahay namin, ganun din. Kaya ganun kami lahat kami. Ganun din si Mother. Pag pumunta dito sa bahay, bukas din siya. Bukas ng ref, bukas ng cabinet, bukas ng siguro, natutunan ko yun sa kanila. Yung tuwing pumunta dito, magtitingnan ko ano yung pagkain na nandito sa ref, pabuksan niyang ref, chicken, cabinet dito, ganon. So, parang nasanay na kami na ganon. Marami nag-react doon sa balikbayan box na, diba yan? Ba't mabinuksan? Kanila yun. Sa akin po yun nakapangalan. Tsaka dito lahat ng package na dating nilagay nito, pinubuksan ko. Kasi pagdating doon, papabuksan din ng, so talagang lahat yung binuot. Diba, pag nag-haul ako, pag may mga padalang pagkain, talagang nai-haul ko yan. Tingnan nyo naman ang babang. Ngayon, pagod na pagod kasi kakapasok niya lang. Ito lang yung nakakapasok sa bahay ngayon. Minsan yung mga kuting kasi hindi guys maiwasan. Hindi maiwasan na hindi siya pumasok kasi sa labas siya nakatira. Yung malamig na. So, wala nang puto ngayon. So, next, na naman. Next, kailan ba? Wala nang pulgas ngayon. Pero next, ay, tingnan nyo. Nag-iba na yung ating t-shirt. So, sa next, na lang. Next summer na ulit ang ating pulgas. Pero, bibil na tayo nung iniinom ng mga pusa para hindi na tayo pulgasin sa mga sawa na ako sa pulgas. Taon-taon na lang. Dalhin na natin tong Quaker Oats. Ito yung pinakamalaki. Kalimutan kong Yan Tsaka, nakapangalan to sa akin. Binubuksan ko talaga yan. Chinecheck ko. Baka mamaya kung na yung nadating dito sa bahay, no? Diba? Tapos sa akin nakapangalan. Mamaya kung na yung mga nadating. Hindi ko pa alam. Baka may kontrabando na pala dyan. So, yan. Baka may kontrabando na. Quaker Oats. Dumating din. Ay, para kaunti ang binigay sa inyo. Ay, kakaunti sa ako. Nako. Binigay. Kawawa. Talong-talo sa hatian ng gulay. Meron pa. Ayan, pinakamalaki yan. Saan ilalagay? Yan na. Mamaya na ayos eh. Dine na lang. Yan na lang. Meron pa namang ginagamit. Pero parang direct. Talo sa hatian ng gulay. Talo sa hatian. Kawawa naman. Walang salmon Talaga naman ang mga matatanda ay nakakatuwa.
Talong-talo sa hatian. Ang dami guys ng gulay. Isang ano eh. Natatawa ako talaga sa matatanda. Nakapurat yung binigay. Nako. Eh, syempre, hindi man alam ni Pada dahil bit-bit ni Mother yung gulay. So, hindi niya alam kung ano yung laman. Gulay lang, walang salmon. So, kahapon nag-online, ano na lang ako, shopping. And, ito yung, kasi si Kuya may sakit, diba? I know, hindi to dapat pakain sa may sakit at merong, alam mo na, ubo-ubo. At ito, broccoli cheddar. Ayan, paborito niya to. So, lalagyan ko lang siya ng gulay. Like, lettuce, pwedeng i-scoop yun. I-dip, kasi makapal yun eh. May broccoli yun, tsaka carrots. So, pwede ko siyang mag-steam ako ng broccoli at carrots. Ilagay ko sa ibabaw. Pero mushrooms din. Kasi pag may ubo ka at may sipon, avoid yung dairy, tsaka sweet, tsaka sugar. Kasi yung dairy, nagtitrigger yun ng kati-kati. Tatagal yung ano mo. Basically, tatagal yung iyong ubo. Kasi dadami yung mucus mo. So, ganun. So, pag may, ano sila, kaya lang, minsan hindi maiwasan eh. Pag, kasi may trangkaso, di ba, parang mainit yung katawan. So, minsan, nag-ice cream sila. Sabi ko, naku, bawal na bawal yan. Tapos, kahapon bumili pa naman ako ng, ano kaya, yung may cream cheese na pie. Anong tawag? Cheesecake. Cheesecake na nasa, cheesecake cups. Kasi yun yung nag-order ako sa Costco. Yun yung parang, nakita ko na parang, naisip ko, ay, ano, dairy na naman to. So, pinakain ko lang isa lang maliit. Eh, parang mini, ano lang yun, parang cupcake na maliit. So, pinakain ko lang. Pero, hindi pwede, guys. So, tsaka, nabasa ko yun sa isang doctor, na natural doctor. So, pag yung may ganyan na mga batang inuubo, sinisipon, avoid yung dairy, any dairy milk, ice cream, any may milk, any may dairy, cheese, kasi papansin nyo lalong papagkit yung, lalo siyang uubuhin, magkakamucus. So, yun. Tatagal lalo yung pagpapagaling. So, tapos, yun nga, gaya sabi ko, lagyan ko ulit ng sibuyas. So, pangalawang araw nang nagsisibuyas. Pag nasa ano lang, pagpatulog na, matutulog na. Kasi, masarap ang tulog. Siyempre, pag may ubo, uubo ka ng uubo, ng araw-araw, yung mayat-maya kang uubo. So, pagka merong pag may sibuyas, mahimbing ang tulog. Si Ben, ganyan na siya last week. Siya yung may ganyan. Pero, si Ben, pansin ko, mabilis siyang gumaling. So, pagkalagay ko ng sibuyas, kinabukasan, wala na. Parang 2 araw lang siya. Pero ngayon, may konti pa. Pero hindi na talaga yung, hindi yung kahol. Ganun. So, try nyo guys yung sibuyas. So, magkakat lang kayo ng, hindi naman yung isang buong sibuyas. Dati may nagtanong sa akin, last year, nabanggit ko na to, na, guys, kung ano, makakatulong to. Ganyan. Ay, sabi nung may viewer na nagtanong, ano po ate, isang buong sibuyas? Hindi naman, ano lang kayo, mga half an inch nito. Diba, pag nagtatagtad kang sibuyas, yung mga ganito lang kakapal na isang bilog. Yung isang buong bilog na ganon. Solid. Lalagyan mo ng medyas, tapos isisiksik mo yung sibuyas sa talampakan. Make sure naka-medyas na mataas, kasi minsan pag yung nagro-rolyo siya, tapos hanggang sa matanggal na. So, sayang. So, pansin ko maganda yung tulog. Ang nagsabi sa akin to is si Tisay, kasi ito magkakasakit yung anak niya. Yun yung nilalagay niya and talagang effective daw. So, sa akin nga, last year ko pa ito mga 2 years ko na itong ginagawa. And effective nga siya. Tapos, bukod pa yung maglalagay kayo ng cut. Halimbawa, yung kalahati nito, ilalagay nyo lang doon sa kwarto kung nasan yung may sakit. Para, kasi ito, ina-absorb niya yung mga bacteria. So, kaya naglagay din ako doon ng sibuyas sa table. Tapos yung sa paa. So, titnan ko. Pag ngamayang gabi, medyo ano pa rin siya. Lalagyan ko ulit. So, yun guys.
Anyway, so baka lang makatulong sa inyo. Especially ngayon, dito sa Amerika lalo na. Or kahit sa Pinas. Uso pa rin ang COVID, flu. Ngayon nga, flu and COVID. Pneumonia. Ano pa ba? Ano pa nga? Any respiratory, Feeling ko ako na yung sunod, nagra-runny nose na ako. Tapos, umiinom rin kami, di ba? Nagpabili ako sa Pinas nito. May nagtatanong pala kung saan ko ito nabili. So, basically, kay Dr. Landrito. Pero, hindi ko alam kung paano siya makontak kasi dun to namin in-order sa may connection siya kay Dr. Landrito. So, dun namin siya in-order kasi mas mabilis. So, yan. Ito, Ivermectin. Tsaka yan, vitamin C. Ito, kakabili ko lang nito. Kasi naubos na, di ba? Last time pinakita ko sa inyo. So, ito. Ito ay ginger turmeric. Alternate pag hindi ako nakatulog, everyday. Minsan kasi nakakalimutan ko parang, ay, naku, nakalimutan, nakatulog, hindi nakapag-tsa. Pero ano talaga yan. Siguro may mamimiss lang kami sa sa 1 week na isang gabi. Kasi nakalimutan, gabi na. Ayaw nang uminom. Ito yan. Ginger tea. Tapos, ito yung hibiscus flower from Frontier. Tapos yung ginger tea, ano rin yun? Frontier din yun. Frontier Co-op din yun. Pero yung aking hibiscus, ay ito naman, iba naman to. Incas naman ta. Ito yung ating butterfly pea flowers or ternate. Ayun na, ako konti na. Yun na lang. Bibili na naman tayo. And nilalagay ko na siya sa bote-bote gaya nito. And also, butterfly pea flowers. Ano lang to? Mga 7 flowers lang. 1 cup. Ano to? Alternate. Hindi to parang laging ito. Kasi nakakasawa minsan. At saka mas effective siya pag hindi yung palaging ganito. Palaging hibiscus. So, kapag nagganto na, the next day, ito naman. Pero kung kayo low blood, huwag kayo masyado dito sa hibiscus. Kasi pampababa siya ng presyon. Especially pag meron na kayo ininom na gamot, check nyo muna sa doktor nyo. Kasi baka biglang bagsak ng presyon nyo. So, yun. Ito naman ginger turmeric yan. Alternate. Ito rin butterfly pea flowers or ternate. Huwag din masyado kung mababa na ang sugar nyo. Kasi nakakababa ito guys ang sugar. Nyo muna sa doktor nyo. Kasi baka bagsak naman ang sugar nyo. Naku, delikado. Tapos, ito pa meron pa tayong ito mga 2 years, 3 years na namin ito iniinom. Oxycodone. Very effective din ito. So, yun lang. And ang haba ng aking sinabi.